الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما أجمعين آمين. So, alhamdulillah, kahapon natapos natin ang ating iman patungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang aklat, mga propeta at sugo at sa kanyang mga anghel. So mayroon pa tayong natitira na dalawa ang paniniwala natin sa araw ng pagkabuhay na muli at ang itinakda na ito man ay mabuti o masama sa ating paningin. Ito ang ating magiging paksa sa araw na ito, insyaAllah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, he said, وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. So, ang ating paniniwala, iman, meron tayo 6 belief of faiths, and this is a pillars. Ang unang pillars, ang paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malapit na pumasok sa kanyang attributes, inshallah, and beautiful names. And then, paniniwala sa mga sugod propeta, sa kanyang aklat, sa mga anghel, at itutuloy natin ngayon ang paniniwala sa araw ng pagkabuhay muli, meaning resurrection after the death. So, dito, ang paniniwala natin, tayong mga Muslim, ay mayroong pagkabuhay na muli. Pag sinabing mayroong pagkabuhay na muli, meaning mamamatay tayo. Meaning mamamatay tayo. At walang pinagkalooban dito sa mundong ito na hindi mamamatay, kahit na si Iblis, darating ang araw, mamamatay, even na si Isa alayhis salam, babalik siya para siya ay mamatay. So, bilang mga Muslim, ay naniniwala tayo na tayo ay mamamatay at pagkatapos nating mamatay, sa pangalawang pag-ihip ng trompeta mula kay Israfil, ay bubuhay tayo muli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin, pag tayo ay bubuhayin muli, ay lalabas tayo muli sa ating mga libingan. Hindi ito full detail sapagkat mayroon itong sariling topic. Pero bibigyan ko kayo ng tip kung paano tayo bubuhayin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon tayo na isang buto na matitira sa atin kapag tayo ay namatay. At itong butong ito, hindi mo kayang durugin ito. Hindi kayang durugin ng tao ito. Even na sunugin sa impyernong apoy, hindi kayang sunugin sa impyernong apoy ang natitira nating buto sa bawat tao. Sa araw ng paghuhukom, bubuhayin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapadala siya ng mga semilya ng ating mga magulang. Kung saan sila ang ginamit na instrumento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang tayo ay mabuo sa mundong ito sa pamamagitan ng kanilang mga semilya, nanay at tatay. So magpapaulan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng semilya ng mga tao at pupuntahan niya ang similyang ito kung saan siya nararapat o naaangkop na pumunta doon sa kanyang libingan. Even sa ilalim siya ng karagatan, kahit nasan siyang tao, pupuntaan nito ang similya, ang butong ito, at para tayong puno na biglang lalabas sa butong ito at lalaki. At makikita natin na tayo ay hubot-hubad, walang saplot sa ating mga katawan, at mapapansin natin nakalabas na tayo sa ating mga libingan. Ito ang araw ng pagkabuhay na muli. Ito ang araw ng pagkabuhay na muli. Bilang mga Muslim ay naniniwala tayo rito. Naniniwala tayo kasi may mga Kristiyano o ibang mga tao na hindi Muslim. Kahit na sa kasulatan nila ang paniniwala sa araw ng pagkabuhay na muli, dahil doubt sila sa kanilang reliyon, itinatakwil nila ito. Bakit nila itinatakwil na may araw ng pagkabuhay na muli? Dahil alam nila, duda sila sa kanilang reliyon at pwede silang maging talunan sa kabilang buhay. Kaya tinatakwil nila ito. Bagamat nasa kasulatan nila
Sasabihin nila, hindi, kapag namatay na ang tao, patay na siya. Wala na siyang alam. Hanggang doon ang katwiran nila dahil alam nila, kapag mayroong araw ng paghukom, tiyak na sila ay talunan. Pero tayo mga Muslim sa ayat sa gusto natin, mayroon man nabigo o nagwagi, nagtagumpay sa kabilang buhay, ay hindi maaring paniwalaan ito. Mabigo man o magtagumpay ang Muslim, hindi niya maaaring itakwil ang araw ng pagkabuhay ng muli. Ang sino mang itinatakwil niya ang isa man sa anim na ating pinaksa, panglima na ito, ay hindi siya Muslim. Kahit naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong Allah, ngunit hindi ka naniniwala sa kanyang tauhid o rububiyya, kaysaan ng kanyang Panginoon, hindi ka Muslim. Kahit naniniwala ka na mayroong Allah at may tauhid o rububiyya, ngunit hindi ka naniniwala sa tauhid al-uluhiyya, hindi ka Muslim. Kahit na isa lang tanggalin mo doon, kahit na al-asmas wa sifat, itakwil mo yan, hindi ka Muslim. Kung hawak mo naman ang lahat ng yan at itinatakwil mo na mayroong mga sugot propeta o anghel o kasulatan, hindi ka Muslim. Lahat ng itakwil natin dito, by the tongue, saying of the tongue, action by the lips and the heart, hindi tayo Muslim. Tunaw ang ating iman. So Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, in chapter 64 verse 7, Za'amal ladina kafaru an lai yub'athu qul bala wa rabbi latab'atunna. Actually, may katuloy pa ito, wala tunapa'unna bima amiltum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hindi mananampalataya ay nagsasabi na sila hindi bubuhayin. Hindi bubuhayin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hindi nananampalataya, yan ang sinabi ko kanina, ay nagkiklaim sila na hindi sila bubuhayin. Sabihin mo, Muhammad, sabihin mo, sumusumpa ako sa aking Panginoon na kayo ay katiyakang bubuhayin. Latuba'atun na bima'amiltum, at ipaalam sa inyo kung ano ang inyong mga ginawa. So this is a dalil from Quran na malinaw na pati ang mga hindi Muslim ay bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang hindi bubuhayin. Maging ang mga animalis na ginawan ng hindi makatarungan upang doon ay humingi ng katarungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga hindi pinagbayad ng zakat. So yan ay kasama sa bubuhayin at pagkatapos ay gagawin lamang alikabok ng Allah subhanahu wa ta'ala pagtapos na ang lahat. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi muli in chapter 23 verse 15 and 16, Tuma'innukum ba'da dalika lamayitun, Tuma'innukum yawmal qiyamati tub'atun. Pagkatapos nito, kayo ay tiyak na mamamatay. Tayo ay mamamatay. Nga lamang, walang nakakaalam sa ating kailan, anong lugar, anong panahon, anong oras. Hindi yan ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang nakakaalam. Tangi kung saan lugar, kailan, anong edad tayo, anong panahon, anong oras tayo mamamatay. Ngunit ang mahalaga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak kayo ay mamamatay. So itong kamatayan ito ay hindi simpleng salita na pinaniniwalaan natin, kapatid. Ito ay ating pinaghahandaan. Bagamat tayo naniniwala na mamamatay, of course, anong gagawin mo rito? Paniniwalaan mo na lamang ng walang paghahanda. At alam natin, pag namatay ay walang pagbabalik dito. Kaya ito lang ang tsansa natin na magkaroon ng pagkakataon na mapagandaan natin ang ating kamatayan. Pagkatapos nito kayo mamamatay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakan, palagi tinitiyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na mamamatay kayo at tiyak na bubuhayin ko kayo sa araw ng pagkabuhay na muli. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pamayaman mitskala darating kayray yara, wa mayaman mitskala darating syayray yara. Ang sino ang gumawa sa inyo ng katiting na gawa na mabuti, kahit na ito ay kasing sukat lamang ng atomo, meaning atomo, hindi man natin nakikita ito, kahit na kasing sukat lang ng atomo na ginawa niyong mabuti, ito ay matatagpuan ninyo, meaning makikita niyo ito. Tiyak, masama man mabuti, kasing laki ng atomo, lahat makikita natin ito.
At ang sino mang gumawa ng masama na sinusukat ng atomo, makikita niya ito. Masama, mabuti, malaki man kasalanan, maging ito man ay katuldok na kasalanan o kasalanang maliit pa sa atomo, sa araw ng pagkabuhay na muli, ipakikita lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginawa. Iyan ay pagbabalik sa ating Panginoon na kung saan ang ating mga mabubuti at masamang gawa ay tiyakan na matatagpuan natin sa araw ng pagbubuo. Ito palagi ang isipin nyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, na tayo ay maaring mamatay anumang oras. Maraming tao, ang mga namatay minsan sa tabi mo lamang. Ang mahal mo sa buhay, ina, asawa, anak, hindi mo alam pag-gising mo, patay na siya. Maraming ganyan pangyayari na anumang oras namamatay ng hindi inaakala. Marami kayong makikita na nagsasalita ng ganito, biglang matutumba, patay na siya. May mga nagsasala, patay na siya. May mga nagpabalita, patay na siya. Muslim pa o hindi Muslim, naglalaro ng basketball court, nagpo-football, nagsasoccer, makikita niyo patay siya. Ibig sabihin, ang kamatayan sa atin ay nakatakda ito. Ngunit hindi natin alam ay maaaring dumating ito sa atin at walang pinipili. Kahit na bata sa loob ng tiyan, kahit na sa labas ng tiyan ng mga bata, kahit na binata, binatilyo, dalaga, matanda man, babae, lalaki, ay wala tayong ligtas dito. Hindi ito makakaligtas ang linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kamatayan. Walang pinipili ang Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kamatayan. Maaari tayong mamatay anumang oras. Kaya ang paghahanda ang kailangan natin, mga kapatid, sa kamatayan. Huwag tayong magpapaya na paghandaan ang kamatayan ito. Marami sa mga Muslim, lalo lang hindi mananampalataya, pilit nilang pinaghahandaan ng bukas. Then nakarating sila kinabukasan. Tapos paghahandaan na naman ng bukas. Nakarating na naman sila kinabukasan. Then paghahandaan ng kinabukasan, hindi na sila nakarating. Namatay na sila. Ang pinaghahandaan nila ay ang dunya, ang mga hindi mananampalataya. Pero meron din sa ating mga Muslim na naghahanda rin tayo sa mga mundong bagay na hindi natin napaghahandaan ng ating kamatayan. They are satisfied na makapagsala sila. Piling nila, Muslim na sila. Basta nagsasala sila, okay na sa kanila yun. Hindi. Kailangan puspusan ng paggawa ng maraming mabuting gawa. Bilang paghahanda, kailangan ang pagsusumikap. Ang paghahanda sa kamatayan, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang pinakamagbigat na role na ginagampanan natin dito sa mundo. Itong ginagawa natin ito. Ito ang pinakamabigat na kailangan nating magampanan, ang paghanap ng kaalaman bilang paghanda sa kamatayan. Dahil ang sabi natin, napakahirap na pumasok sa paraiso nang hindi mo naiintindihan ang iyong reliyon sa Islam. So meaning, hindi mo napaghandaan ang iyong kamatayan dahil hindi mo pinag-aralan ang iyong reliyon. Dahil pwede kang makagawa ng maraming bid'a, pwede kang makagawa ng mga syirkul akbar na nasa labas ka ng Islam. Pwede kang gumawa ng malaking major kufur na sa labas ng Islam. Dahil hindi mo alam yan, dahil hindi natin napag-aaralan. So meaning, hindi mo natin sabihin exemption tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagpaparusa sa bagay na hindi natin alam at hindi sinasadya. Hindi natin pwedeng i-apply ito kung matagal na tayong Muslim. E di kung ito ang katwiran ng bawat Muslim, na ang bawat Muslim ay hindi mananagot sa kanyang mga ginagawang hindi niya alam, huwag na tayong mag-aral. Di ba? Kasi pag hindi ka nag-aaral, wala kang alam. Bawat mali na magawa mo kahit syirkul akbar, hindi ka mananagot. So dapat ituro sa mga Muslim, huwag mag-aaral. Pero ito ay taliwas sa ating pananampalataya, hindi pwedeng ituro ang ganito. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, kapag tumanda tayong Muslim na hindi nag-aaral at gumagawa ng paglabas sa Islam o anumang kasalanan, mananagot tayo dito. Dahil ang paghahanap ng kaalaman, ito'y pinag-uwiling at obligado sa bawat kamusliman. So bilang paghahanda, kailangan natin mag-aral na mag-aral at isang buhay ang ating pinag-aaralan. At higit sa lahat, gaya ng sabi natin, itong akida na ito ang pinakamalagang pinag-aaralan ng Muslim.
Dahil dito niya nakikilala ng lubusan ang kanyang pananampalataya at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mo rin mababantayan ang iyong iman. Malalaman mo kung tumataas ang iman mo, kung bumababa. Alam na alam mo, bumababa ka. Alam na alam mo, mapapangalagahan mo. Halimbawa, gaya na sabi natin, dati kang nagsusunna, hindi ka na nagsusunna. Tinamad ka, meaning bumababa ang iman mo. Hindi ka na nagpupuntang masjid, sa bahay ka lang, bumababa ang iman mo. Pero dahil na pag-aralan mo ito, na bumababa ka, pwede mo agad itaas. Ibabalik mo ang sunnah, babalik ka sa masjid. Naitaas mo muli ang iman mo. Napapangalagahan mo siya. Yan ang dulot ng magandang nag-aaral. Alam mo, makarecover ka mula sa pagbagsak ng iman para paano mo ito mapapataas. Maraming estilo ang pwede tayo makapaghanda sa ating kamatayan. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsan ma qaddamat ligad. Hayaan pagmasdan ninyo kung ano ang inilaan nyo sa kinabukasan nyo sa kabilang buhay. Meaning sabi ng subhanahu wa ta'ala, hayaan mo tignan kung ano ang inihanda mo para sa kabilang mong buhay. Meaning pinaghahandaan mo. Kaya hayaan mong pagmasdan mo kung ano ang inilaan mo sa kabilang buhay. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, ito'y salitang paghandaan mo ang iyong kamatayan. So maraming mga Muslim, bilang paghahanda nila, kinukwenta nila ang kanilang ginagawa. Pag nakita nilang kapos ang kanilang gawa, marami ang mali, sa gabi tumitindig sila, nagbabasa ng mga nagbabasa Quran, mga pag-aaral, nakikinig ng mga lecture, bumabawi sila. Dahil napansin nila, noong umaga hanggang hapon, bitin kapos ang kanilang ginawa, maraming mali. So bilang paghahanda, pinupuno nila ang kanilang mga kakulangan sa mga bagay nito. Tila halimbawa, ang mga negosyante, ito ay mga nagninegosyo, sila ay nag-o-audit, tama? Nag-o-audit yan, mga negosyante, para alam nila nalulugi sila o kumikita sila. Ganon din ang isang Muslim. Kung hindi ka nag-o-audit sa iyong mga gawa, hindi mo malalaman na konti lang pala ang ginagawa mo. So dahil nag-o-audit ka, alam mong konting ginagawa mo, magdadagdag ka. Huwag kang magtatamad. Kahit alam mo bumabagsak ka, itataas mo. Dahil pag nagtatamad ka, meaning hindi mo pinaghahandaan ang kamatayan mo, tamad ka eh. Nagtatamad ka, nagpapabaya ka. Huwag kang maglaro sa mundong ito. Ang buhay natin dito ay konsentrado natin kung paano tayo magwagi sa kamatayan. Kaya makikita mo ngayon ang mga lumalakas na Muslim, wala nang nanonood ng TV. Wala na. Ako hindi na ako nanonood ng TV. Walang nanonood ng TV. Walang gumagamit ng cellphone na gumagamit sa walang kakwenta-kwenta. So kailangan, brother, mag-audit tayo. Kung mali ang ginagawa mo, nag-audit ka, maraming mali, tapos hindi mo rin iniiwan, meaning hindi ako naniniwalang naghahanda ka sa kamatayan. Nagpapabaya ka sa iyong kamatayan. Ang isa kasi naghahanda sa kamatayan, kapag alam niyang mali at maaari siyang mamatay, automatic iniiwan niya. Dahil alam niya pwede siyang mamatay on the spot sa ngayon eh. So iiwan niya ito, pero saan niya iiwan to? Dahil alam niya, hindi siya makikinabang sa ginagawa niyang mali. Okay? So halimbawa, manood kayo ng TV, yung may mga benefits. Huwag kayo manood na nakalitang aura. Alam natin, bawal sa atin nakalitang mga aura. Alam ko, marami nang hindi nanonood ng TV dito. Nakikita ko, pumapasyal ako sa mga kapatid. Walang nanonood ng TV at ang mga cellphone nila, nagagamit nila ngayon sa mga mabubuti, nakikinig, nag-aaral. Very good. That's it. Yan ay tanda ng pagtaas ng inyong iman. Iniiwan nyo yung mga mali. Iniiwan yung pilit yung mga mali bilang paghahanda ng ating kamatayan. So, hindi ito full detail, brother. Hintayin nyo ang topic nito. Sisimulan ko ito magmula sa pagkamatay ng tao, Muslim man o hindi, hanggang sa libingan, hanggang sa araw ng paghukom, hanggang sa pagtindig, sa araw ng paghukom. Doon kung bibigyan ng detalyado ang araw ng pagkabuhay na huli. Now, dadako tayo sa huling paniniwala natin. Huling haligi ng 6 na paniniwala ay ang kadar. Itong kadar na ito, mahalaga itong na malaman natin sapagkat masalimuot. Kapag hindi mo na pag-aralan to, nakakadar naman ang lahat eh. Umasa na lang ako sa kadar, wala akong magsala. Total, kung kadar naman may biyerno, kahit nagsasala ako eh. Total, kadar naman, paraiso, kahit na hindi ako nagsasala eh. Ganyan ang mangyayari, may possibility ganyan dahil aasa ka na lamang sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong masama at mabuti. Ngunit ang masamang ito ay hindi ba sadyang maiwasan, sa atin lang ito nagiging masama sa ating paningin. Ngunit talalahanin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay siya'y mabuti at ayaw niyang masama. Para sa Kanya, wala siyang itinakdang masama.
Ang masama ay yaong tayo lamang ang nakakabatid nito at nakakalam ito because of the result ng mayroong mabuti. Kapag may mabuti, may masama. Pero alam natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang masama. Ito ang bibigyan natin ng liwanag paano naging walang masama sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So alhamdulillah, una sa lahat, walang mangyayari sa kalupaan na hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay masama sa paningin natin, pagkabatid natin, ito man ay mabuti. Maasabakum min musibatin illa bi'idnillah. Walang mangyayari sa inyo maliban lamang sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mangyayari masama, even na masama, walang mangyayari sa inyo. Yes, ginagamit natin ang mga term na masama, even ng Quran, pero hindi sabihin niya rin masama. Ito ay sa ating mga pang-unawa. Kasi ito'y masama, wala tayong ibang i-interpret dito, kundi masama. That's why ginagamit yan subhanahu wa ta'ala. But actually, kailangan natin malaman na walang linika ang Allah subhanahu wa ta'ala na masama. Okay? Now go to the pillars of Qadar. Yan, may pillars ang Qadar. 4 ang pillars ng Qadar. Iba yung tala. Iba tong pillars ng Qadar. Ang unang pillars ng Qadar ay pinaniniwalaan natin ang panulat. Naniniwala tayo sa panulat na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano namang naging papel ng panulat? Bago nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at lupa, lahat, ipinasulat niya muna sa panulat na ito ang lahat ng mangyayari. Kaya sabi ng panulat ng likha niya, ano pong gagawin ko, Panginoon? Isulat mo lahat ang nang mangyayari. Lahat ng mangyayari. Mula sa pasimula hanggang sa madurog ang mundo, hanggang maniraan sa impyerno at paraiso, hanggang katapusan. Isulat mo lahat. Even na ang mga dahon na malalaglag sa araw-araw, isulat mo lahat ng mangyayari. Kung saan gagapang ang langgam na ito sa araw na ito, kailan uulan, kailan puputok ang mga bulkan na yan, ilan ang mamamatay sa araw ito, ilan ang isisilat, ilan ang mag-aaral, hindi mag-aaral, lahat nakasulat. Doon sa Al-Mahfuz. Nakasulat lahat yan. Meaning tapos na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay na mangyayari. Alam niya na lahat ang mangyayari. Tapos na ito. Nakasulat na ang lahat ng ito. That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, sabi ni Abdullah ibn Amir, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago niya linikha ang langit at lupa, ipinasulat niya muna ang lahat ng mangyayari. How many years? 50,000 years. 50,000 years siyang nagsusulat sa lahat ng mangyayari. At ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa itaas ng tubig. Ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, now alam niyo na kung saan ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa taas ng tubig. This is Bukhari, rahimahullah. So meaning, ang lahat ng mangyayari, ang galaw mo ngayon, ang galaw natin ngayon, ang gagawin natin ngayon, nakasulat na lahat yan. Even na ang ating mga choice, may kalayaan tayong pumili, mabuti masama, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong pipiliin mo. Nakasulat na yan. Nakasulat na ang tao na lahat sa impyerno, nakasulat na ang tao lahat sa paraiso. Tapos na ang lahat sa Al-Mahfuz. Yan ay pinaniniwalaan natin. That is number 1 pillar. Number 2, bakit nasulat ang lahat? Because of knowledge. Because ang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala, past, present, future tense, alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nasa likuran natin, ang nasa harap natin, meaning yung darating o ginagawa natin kasalukuyan, alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat ang gagawin ng isang Muslim. Lilikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung lilikha kang ganyan, alam niya na lahat ang gagawin mo. Kung mananampalataya ka sa Kanya o hindi, alam niya. Kung nag-Muslim ka, alam niya magiging masama kang Muslim o hindi, alam niya. Alam niya magiging pasubay ka, alam niya. Bakit may choice ka? Alam niya pipilihin mo. Alam niya lahat ang gagawin mo. Alam niya kung maiimpyerno ka. Ba't hindi yun favor sa kanang Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw ang gumawa nun. Alam lang ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang gagawin mo at pipiliin mo paraiso o impyerno. Ikaw ang gumawa. Binigyan ka niyang Diyos. Kaya lang,
Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat ng bagay, alam niya ang darating, alam niya na kung maimpyerno ka o mapaparaiso. Pero hindi ka niya pinwersa, ikaw ang gumawa. Halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, linikha ka niya. Pagkalika niya sa iyo, titignan niya lahat ang gagawin mo. Then makikita niya doon, halimbawa, binigyan ka niyang pagsubok, na ikaw ay bigyan ng babae sa tabi mo. That is obligatory na bigyan niyang pagsubok. Alam niya kung ito'y susumbaban mo o hindi mo susumbaban. Bakit malayo bang panon mangyari yan? Alam niya ang bibilihin mo. Ganun ang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang limit ang kanyang kaalaman. So alam niya ang lahat ng mangyayari sa mundong ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Alam niya ang mananahanan sa impyerno at sa paraiso. But remember, ang mananahanan sa impyerno apoy hindi pinwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga tao binigyan niyang kalayaang pumili ng mabuti at masama. Nga naman kaya alam niya dahil sa pipiliin mo. Advance ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya dinikha ka na maimpyerno. Hindi nilikha ka niya na maparaiso. Kaya na paraiso ka dahil sa pinili mo siya, ginampanan mo, sinamba mo siya, nagpakabuti ka, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. Pero hindi pa nangyayari yan, pero alam niya na hanggang sa dulo mo. Ganun din ang mananahanan sa impyerno nga po. Mayroon siyang choice. Mayroong kadar na wala kang choice, mamamatay ka, mamamatay ka. Mayroong kadar na ikaw ay may choice. Sa mga bagay na kung saan pagbabawal at pag-uutos, mga obligasyon, mayroong kang choice yan. Because dito ay mga pag-uutos at pagbabawal, sakop ng iyong pagsubok, mayroon kang pagpipilian. Kahit may sakit ka lang. Titignan, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung dadaig ka, bibigyan ka niya lagnat ngayon, dati sa obligatory. Hindi mo maiwasan ng sakit, bibigyan ka, nakatala talaga yan. Mayroong mga kadar na talagang hindi mo kayang iwasan. So nakasulat ngayon sa taon na ito, sa araw na ito, sa buwan na ito, sa oras, mag-uumpisa ang lagnat mo. At ang lagnat mo ay mataas. Alam na nga Allah subhanahu wa ta'ala kung nagagalit ka o hindi. Malayo pa yan. Alam na nga Allah subhanahu wa ta'ala kung matatanggap mo ang pagsubok o hindi. Ikaw ang pumipili nun. Ikaw ang dumadaing nun. Binigyan ka ng guide kung paano ka magpasalamat sa mga pagsubok. Ngunit dumadaing ka, alam niya yun. Meaning hindi niya gusto yun. Ikaw ang pumili. Alam niya lang ang gagawin mo. Hindi ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero sa ito gagawin mo. No. Ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasamaan. Niya lamang ang tao ang siyang pumipili na siya ang gumawa ng masama. Okay? So ang lahat ng tao nalilitaw sa mundong ito, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya, magmula kay Adam alayhisalam hanggang sa dulo ng tao at madurog ng mundo, alam niya yan. Kaya pinakita niya na yung kay Adam eh. Sabi ni Adam alayhisalam, Panginoon, sino po sila? Pinakita na yan bago nilikha. Pinakita niya kay Adam lahat na magiging supling niya. Bilang na bilang. Eksakto ang mga tao. Sabi niya, sila ang magiging mga anak mo. At sila'y pinasaksi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila, wala kaming sasampahin maliban sa iyo, Panginoon. That's why isinilang ang mga Muslim na bawat Muslim, bawat isilang na tao Muslim dahil nag-testify na siya noon na wala siyang sasampahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lamang ang kanyang magulang kapag siya ay pinanganak dahil Kristiyano, of course gagawin siyang Kristiyano. Kapag siya ay Hudyo, gagawin siyang Hudyo. Kaya ang namatay na Muslim na bata, hindi inililibing sa sementeryo ng mga Muslim kung hindi siya anak ng Muslim. Why? Dahil sa ayaw sa gusto nyo, iyan ay gagawing Kristiyano at mga Hudyo o anumang reliyon na iba pa ng mga magulang. Doon sila susunod. They are connected in this dunya. Kung anong magulang niya, ganun siya. Ba't sa kabilang buhay, hindi siya ganun. Wala siyang pananagutan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. But in this our Sharia, dahil magulang niya hindi Muslim, ililibing siya kung ano ang kanyang magulang doon sa sementeryo nila, wag sa Muslim. Pero may mga ignoranteng Muslim na pinalilibing ang bawat sanggol na isilang sa sementeryo ng mga Muslim dahil ang bawat daw sinilang ay fitra. That is correct. That is correct. But sa ayaw at sa gusto natin, ang sanggol na yan ay lalaking Kristiyano o Hudyo kung ang kanyang magulang ay ganyan. Correct? Tama yun. Imposible naman bata pa, susunod na sa Muslim. Walang alam yan. So pabibinyag yan sa kakristyanuan. That's why sa ayaw sa gusto natin, kung hindi lang namatay ang batang yan, lalaki siya ng Kristiyano.
Okay? Kaya naman, dito sa mundong ito, bilang link sa kanila, ililibing sila sa cemetery nila, hindi sa Muslim. Pero hindi ibig sabihin may kasalanan siya. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Anong kasalanan niya? That's why sa kabilang buhay, susubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin konektado siya sa pagkakristyano na magulang niya nito ay hindi na siya rin mananampalataya. Hindi. Dito lang yun. Sa batas ng Sharia ng paglilibing, hindi natin dapat inililibing ang isang taong namamatay na sanggol kung hindi Muslim ang kanyang mga magulang. Pero hindi ibig sabihin makasalanan ng bata, wala siyang kasalanan, walang manang kasalanan sa pananampalatayang Islam. So alam lang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pipiliin. Halimbawa tayo, lilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong maging anak ni Adam. Hindi niya piniwersa sinulat sa iyo, ikaw impyerno ka, ikaw paraiso. Ay, hindi niya ginawa yun. Kaya lang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang knowledge niya, alam niya ang hinaharap, ang mangyayari kahit sa dulo ng katapusan ng mundo ito, alam niya, dahil ganun talaga, ang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang limit, ikaw ang pipili. Pagkalika niya sa iyo, oh, ma-impyerno to, pipiliin niya ang impyerno. O ito, paraiso to, pipili. Hindi siya nagsulat doon. Ikaw ang gumawa niyon sa iyong sariling kamay. Binigyan kang malaya ng Allah subhanahu wa ta'ala pumili ng tama at mali. Kaya kapag ang tao ay nabigo, hindi mo sisisiin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dami niyang pinadala. Mga propeta, mga sugo, mga anghel, mga kasulatan, mga tanda, mga milagro. Dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala mabigo ang tao. Dahil ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, makapasok lahat ang tao sa paraiso. Ngunit ang tao, ayaw niyang tanggapin. Hindi yung pinirsa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang gumawa nun. Ikaw ang tumanggap nun. Ikaw ang pumili nun. Kaya naman, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala maiimpyerno ka dahil tatagyan mo siya. Okay? I think nakukuha niyo, brother, malalim ng konti ang kadar. So, ibig sabihin, alhamdulillah, may kalayaan tayong pumili ng tama at mali. Hindi niya tayo piniling walang kalayaan. Except the kadar na may kadar, na pagdating sa mga batas o mga to, mayroong talagang hindi natin maiwasan. Halimbawa, ikinadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, buntok ng pinatubo, pupuntok sa buwan na ito, sa araw na ito, sa taong ito, that is kadar. That is an obligatory kadar. Tinatawag yung obligadong mangyayari. Dahil kung ang mga bundok ay hindi puputok, sasambulat ang mundo. Dahil kailangan sumingaw, sobrang init na mga kailangan sumingaw ang mundo para lumamig. That's why kailangan pumutok. Obligasyon pumutok yan. Itinakdayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya rin kung sino ang mapeperwisyo, mamamatay, masasalanta. Alam niya rin lahat ang mga yan kung sino tatamaan sa ganyan. Pero mayroong mga wisdom dyan. Mamaya tatalakayin ko yung mga yan na wisdom na mga yan kung bakit may kalamidad, may mga sakit, may mga aksidente. Kala ko ba walang masama? Sa tingin natin yan ay masama. Ngunit sa Allah, inuulit ko, walang masama kahit sa kanyang lilikha. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Allah'y mabuti, ayaw niya ang masama. That is true. Okay? Alhamdulillah. So dahil dito, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung napahamak man ng isang tao, siya ang pumili nun. Kung nagtagumpay ang isang tao, siya ang pumili nun. Okay? Alhamdulillah, kaya nga ipinadala niya ang mga sugo para nang sa ganun ay magabayan tayo. Kung ayaw mo, ikaw ang pumili. Kung gusto mo makaligtas sa kabilang buhay, ikaw ang pumili. So bilang ebidensya natin na Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya tayong mayroong choice. Malaya kang pumili. Masama man mabuti sa paningin mo, malaya ka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 76 verse 3, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadaynahu sabila imma syakiraw wa imma kafura. At ipinakita namin, ginabayan namin siya sa mga landas. Mga landas, meaning propeta, mga sugo, mga aklat, mga milagro, inayayaan ng mga tao sa bayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinuro ang mga batas. At ang tao, nasa kanya ngayon. Kung siya ba ay magpatanaw ng pagpasalamat, tanggapin niya, o siya ba ay magtatanaw ng walang pasasalamat, meaning hindi niya tatanggapin. Bahala ka. Bahala ka sa mga pipiliin mo yan. Binigyan kang guide ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ang bahala. Choice ka. Gusto mo magpasalamat o gusto mong ayaw magpasalamat, bahala ka na sa sayan. Pero alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa man dumating yan o mangyari sa'yo, alam niya na ang gagawin mo kung magpapasalamat ka o hindi ka magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. Now, sabihin natin, brother, bakit hindi na lang tayo manatili sa kadar? Eh lahat naman pala nakatakda na. Ito'y tinanong na
ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bigyang linaw ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Say sallallahu alaihi wasallam, when I say Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all of you say in your self, sallallahu alaihi wasallam. If you make salawat, the angels convey it to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Buhay yan sa libingan at magre-respond ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sino mang sinasabi niyan, mamamagitan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa bawat Muslim na palaging nagsasalawat sa kanya. That is our job. When you hear the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even in radio, even in TV, even if you read the books or in ang mga nagle-lecture, you read ang khutbah, narinig nyo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say sallallahu alaihi wasallam in yourself. That is our job para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ya Rasulullah, sabi nila, bakit hindi na lang tayo umasa sa kadar? Lahat pala ay nakakadar na. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi! Magmadali kayo sa paggawa ng maraming mabuti upang mapadali kayo sa pagpasok sa paraiso. Anong ibig sabihin nun? Hindi! Magmadali kayong gumawa. Meaning, gumawa ka ng gumawa ng mabuti para mapadali ka sa pagpasok ng paraiso. Meaning, ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon kang choice. May choice ka, gumawa ka ng maraming mabuti para mapadali ka. Kung hindi ka gagawa ng maraming mabuti, baka mapahamak ka. Hindi, sabi niya, mayroon kang choice. Gumawa kayo, huwag kayong umasa sa kadar. Gumawa kayo, dahil ang kadar, mayroong dalawa sa ganitong bagay. Itong kadar, pwede kang maimpyerno, pwede kang maparaiso. Gumawa ka ng mabuti, sabi niya, para makapasok ka sa paraiso. Huwag kang magtamad, baka dito ka mapunta sa iyong kadar. Dalawa ang kadar mo. Magmadali kang maraming gawa, mabuting gawa. So ito ay choice, pinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, mayroon kayong choice. Gumawa kayong maraming mabuti, nang ang isang kadar ay makamit nyo. Dahil kung hindi kayo gagawang maraming mabuti, baka ang isang kadar ang siyang makamit nyo. Dalawa ang kadar nyo, pipili kayo, malaya kayo. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, na mayroong salot. This is a popular story ni Umar radhiyallahu anhu. May salot doon, pupunta siya. Nang sinabi ng mga sahabat, ya Amir Mu'minin, huwag kang pupunta doon. Ang salot matindi doon. Totoo naman. Kapag pumunta ka, mahawa ka talaga agad, mamamatay ka. So nalaman ito ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hindi niya alam to eh. Pinigilan siya. Huwag kang pupunta doon, Amir Mu'minin. Dahil mayroong salot doon, na marami na ng kapatid nating nangamatay, at ikaw ay tiyak na maaawa, inshallah, kung pupunta ka doon. So hindi pumunta si Umar radhiyallahu anhu. So sabi ng isang mga sahabat, ya Amir Mu'minin, maiiwasan mo ba ang kadar? Sabi niya, maiiwasan ko sa isa pang kadar. Anong ibig sabihin nun? Maiiwasan ko sa isa pang kadar. Meaning may dalawang kadar. Kung tutuloy siya, mamamatay siya. Kung hindi siya tutuloy, hindi siya mamamatay. That's why may choice siya. Maiiwasan ko pa sa isang kadar. That's why mayroon tayong mga ginagampanan dito na ikaw ang pipili sa ikapapahamak mo at ikabubuti mo. So, alhamdulillah, that is our choice. Liligyan tayong kalayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, damdaming malayang pumili ng tama at mabuti. Kaya ang tayo'y mataas na antas sa mga anghel eh. Ang mga anghel wala silang programang sumuway. That's why si Iblis lumitaw siya, sumuway siya. Hindi siya anghel, nagpanggap lang siya nun. Ang mga anghel nakaprogram lang sila, sumusunod. Pero tayo, malaya tayo. Ano man ang gusto natin, mabuti masama, nasa sa atin yan. Alhamdulillah. So, you have a choice, mga brother, no? Meron tayong choice na kung saan ang bawat tama at mali, tayo ay mayroong kalayaang pumili sa anumang gusto nating gawin. Number 3, pillars ng kadar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong gusto niyang mangyari, ay mangyayari. Ito, sa kanya to. Obligatory to. Meaning, kapag ginusto niyang mangyari, hindi niya sasabihin, mangyari may perno ka. Hindi ganun. Yung gusto niyang mangyari, like, masang puputok ito, mamamatay ka. That is obligatory na mangyayari. Hindi pwedeng iwasan. Kapag gusto niyang mangyari, itinagda niyang mangyayari. Walang choice ito. So, maniniwala tayo sa kadar na kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ikinadar niya, isinulat na noon pa na ang barangay nito in 2023, lulubog ito, ang mga bahay lulubog, nakasulat yun. Ginusto yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. May choice ba tayo? Wala, hindi ito sakop ng Sharia. Wala tayong choice dito. Kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang aeroplano na sa taas babagsak. That is obligatory dahil gusto niya. Walang choice ang tao dyan. Ano man ang gusto ng Allah na bigyan kang mabuti, bigyan ka ng mga pagsubok o sama-sama na tingin natin,
wala tayong magagawa. Wala. Kung gusto niyang lumpuhin ng isang tao, that is a kadar. Lulumpuin ka niya. Kaya kapag ang isang Muslim matigas ang ulo, alam natin marami ang taong naunan na winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati nasyon, lumilipad ang mga tao, pagbagsak sa lupa, nakaunang ulo, nakatali na parang palmera. Diba? May mga kulog at kidlat na nagbibingi sila, nagbabalot, dumudugong ilaw hanggang sa mamamatay. So kaya magpaulan ng bato ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginusto niya, walang choice, mangyayari ang kadarnayaan. Meaning, wala sa kamay natin pipili ka dyan sa choice. Wala. Sa Kanya yan. Sa Kanya yan. Kapag ito'y ginusto niyang mangyari, obligado itong mangyayari at hindi kayang iwasan ng mga tao. At dakuha natin yung choice na sinasabi ko pang-apat. Okay? Ano ba yung pang-apat natin? Choice because number 2, knowledge. Pumasok lang doon yung choice para maging maliwanag. Number 1, maniwala tayo sa panulat na isinulat na lahat bago naglikha ang SWT. Number 2, ang kanyang kaalaman, walang limitasyon. Alam niya lahat. Number 3, obligadong gagawin niya, wala tayong magagawa. Walang choice ang tao dito. Sa kanya ito. Kapag ginusto niya, gagawin niya. Number 4, lilikha niya tayong malaya. Okay? Knowledge number 2. Number 3, bawat gusto niyang mangyari, mangyayari. Number 4, binigyan niya tayo ng malayang magpili ng mabuti at masama. Meaning, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti at masama, linikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ikaw ang pipili. Sino pipili? Pipilsan ka ba ng Allah, gawin mo yan? No, bibigyan ka pa ng guide para hindi mo piliin. Bibigyan ka pa ng malaika para huwag mo piliin. Bumubuli si Iblis, makatarang ka ng subhantala, bibigyan ka rin ng bumubulong, huwag mo gagawin. So, ikaw ngayon ang pipili. Tutulungan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Kaya kapag may guide ka sa Islam, hindi ka kayang iligaw. Ikaw na lang ang nagpapariwara sa iyong sarili. Alam mo ba, ang gagawin mo, ikaw na lang ang nagpapariwara sa sarili mo. So, pero kung may guide ka, maganda kung nagagampanan mo. Kaya kung ikaw ito ay sakop ng Sharia, pipili ka. Pipili ka, bibigyan ka choice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinaging tulad si Satan na masama sa mundo. Meron ba? Wala. Humuudyok lang si Satan sa atin para gumawa ng mali o masama. Pero yan ay tatingin lang natin na masama. Pero walang linika na masama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging naiintindihan lang natin, ito ay isang masamang bagay. Nakagat kang aso, hindi ba masama yun? Na-injection ka, hindi ba masakit yun? Hindi ba masama yun? Bulutan ka ng ipin, injection ka? O kaya nagariin ng paa mo, hindi ba masama yun? So ito ay nauunawan natin, ito ay masasama. Pero hindi natin alam ang wisdom kung bakit nangyayari ang mga yan. Kailangan nating alamin na walang nalikha ang Allah subhanahu wa ta'ala masama. Ang tanging nakakaintindi lang ng masama because of us. Because sa pag-unawa natin na ito ay masamang bagay. Pero kapag alam mong wisdom, walang masama ang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Now, kung mayroong impyerno, mayroong paraiso, ito ay nagpapahiwatig na ano? Bakit may impyerno paraiso? Anong ibig sabihin? Nagpapahiwatig na ano? Mayroong kang kagustuhang pumili. Ang linaw eh. Kaya may impyerno, lilikay ka ba ng alat? Timana impyerno? Lilikay ka ba ng timana paraiso? Ano yun? Makatarungan ba yun? Lilikay ka timana, susulat ka niyang impyerno? No! May kalayaan kang pumili, kaya may impyerno at paraiso. Nagpapahiwatig ito na may kalayaang pumili ang tao sa anong gusto niya, impyerno ba o paraiso. Okay? Now, go to masama. Nalilig ka. Alam natin na babanggit siya, ginagamit na subhanahu wa ta'ala. Walang masamang mangyayari sa inyo, maasaba kung min musibatin illa bidillah. Kasi tayo alam natin, masama ito. Pero sa kanya, kung alam natin ang wisdom dito, nagiging mabuti ito. Mga lilikha niya ahas, mga lilikha niya mga nabumersyo. Sa tingin natin yan masama. Kung bakit nandito hindi masama sa kanya, lilikha niya tapos masama. Lahat yan ay mabuti. Kaya lang tayo, ang pag-unawa natin ay masama. Meron din tayong dua na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at kami po'y nagpapakukup sa iyo, yala, o nagpapakukup ako sa iyo laban sa mga masasamang bagay na lilikha mo. Dahil alam mo mga masasama dito because of you. Pero kapag alam mo ang mga wisdom dito, walang masama. Kaya iisa-isay natin. Botong masama na lilikha sa tingin natin ay masama. Ngunit pakatandaan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto niya lahat ay mabuti. Sapagkat ang Allah ay subhanahu wa ta'ala ay mabuti. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nuulit ko, gusto niya lamang ay mabuti. Kung kaya sa tingin natin ang isang sa tingin natin isang masama, sa kanya mabuti ito. Tandaan nyo, sa ating tingin natin isang masama,
pero sa Kanya, mabuti ito. Dahil ang masama sa tingin natin, kung tutuusin ay higit pa sa mabuti. Allahu Akbar. Tandaan yung sinabi ko, ang masama na nakikita natin dito ay higit na mabuti pa sa mabuti at higit na kapakipinabag sa mabuti. Allahu Akbar. Paano naging masama yun? Higit pang mainam sa mabuti ang masamang nakikita natin at higit na mabenepisyo sa mabuting nakikita natin. Like for example, pag nagpabunot ka ng ngipin, kaya mo bang magpabunot ng walang, anong tawag doon, brother? Pampamanhid? Kaya mo? Kaya mo magpabunot ng walang pampamanhid? Hindi hindi mo kakayanin yan. Pero bibigyan kita ng isang masamang bagay na injection. Sa tingin mo ba hindi masakit to? Hindi masama to? Pero pag in-injection ko sa iyo ito, anong resulta? Madali lang matanggal ang iyong ngipin. Hindi mo na siya mararamdaman. Masama, pero ang kanyang kapalit ay mabuti. Yun din ang masama dito. Ang kapalit ay mga mabubuti kung alam lang natin. Kung huwag mo tanggapin yung injection, ala na, hindi mo na mapapabunod yan. O mananatili lang masakit ang ngipin mo. Pero dahil sa isang masakit lang naman na ito, i-inject ko sa iyo ito, pagkatapos ito, bubunot yung ngipin mo, ikaw din ang makikinabang. Di ba? Malaking benepisyo, hindi nasasakitan yung ngipin dahil wala na ang ngipin mo. Another example, logic. Lalagarin ko ang paa mo. Dahil sabi ng doktor, kailangan lagarin ang paa mo. Kapag hindi niligari ang paa mo, mamamatay ka on the spot. Dahil ang lason laganap na. Lalagarin niya ito, masakit ang lagarin, hindi. Masakit, o bigyan na natin ng pampamanid, tapos lagarin. Kahit na niligari ka masamang bagay, anong resulta? Kung ikakabuti mo naman at gagaling ka, hindi ba mabuti? Ganon ang masasamang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam niyo ang wisdom, walang masama sa lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang masamang nakikita natin, actually, ito ay nakakabuti. Ang masama, kapatid, tayo lang ang nakaalam sa masama. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang lilikha na alam natin masama, hindi masama. Paano natin malalaman ang matamis? Dahil may maasim. Paano natin malalaman na kung saan may kaliwa? Dahil may kanan. Dahil may kanan. Malalaman mo may kanan, may kaliwa, may kanan. Malalaman mo may kanan dahil may kaliwa. Malalaman mo ang matamis dahil may maasim. Malalaman mo maasim dahil may matamis. Nang paano mo malalaman ang mabuti? Dahil sa masama. Iyon ang pangunawa natin. Dahil may mabuti, mayroong masama. Ganon ang pangunawa natin ngayon. Kaya kung gamitin man ang salitang ito sa Quran o Hadith, ang pangunawa natin ang tinutukoy dito na mayroong mabuti at masama. Dahil nalaman natin ang salitang masama dahil sa may mabuti. Okay? Dahil sa may mabuti. But of course, ang lahat ng ito ay kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Now, kung ang masama ay sinasabi natin na ito ay nalikhang bagay, hindi ibig sabihin, kapatid ko sa pananampalataya, na hindi ito mabuti. Ito ay mabuti. At gaya ng sabi ko, higit itong mabenepisyo kaysa sa mabuting nakikita natin. Okay? Yun ang sinabi ko, yung dentista, masakit yun, inject yun, pero kapag katapos nun, mabubulot ng ngipin mo. Masakit ang resulta, higit ang benepisyo. Nilagari ka, masakit yun. Pero masakit ang resulta, mabuti. Ganyan ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis! Hindi ba masamang lilikha si Iblis? Napakasamang lilikha yata ni Iblis. Pero sa atin lang yung masama. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya lilikha si Iblis na masama. Siya may gusto nun. Siya pumili nun. Di ba? Ayaw niya magpatiraba kay Adam alayhis salam, siya pumili nun. Hindi siya tinikha na subhanahu ng ng masama, alam lang ng Allah subhanahu gagawin niya. Pero hindi siya pinwersa ng Allah subhanahu. Now, dahil ito ay naging masama, pinahintulutan ng Allah subhanahu, si Iblis pa ay masama na sa atin? No! Kung wala si Iblis, baka hindi ka marunong magtawba. Correct? Dahil ang tawba lumitan lang kay Adam alayhis salam, nung nagkamali siyang kumain sila ng puno, bungang puno. So doon siya nagtawad, tinuruan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na humingi ng tawad. Kung wala si Iblis, paano kayo hingi ng tawad? Nandyan si Iblis, pero ang laki ng benepisyo mo. Natuto kang humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Every time na bumulong si Iblis, every time na mabutyukan ka, magtawad ka, tinuruan ka ng subhanahu wa ta'ala, patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka mabuti na nandiyan si Iblis? Yes, because ang tawba mo, hindi lang yan. Lahat ng nagawang masama, kapag nagtawba ka, papalitan pa na mabuti ng subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos
pagkatapos nun ay pagsamba ito. Dahil sa kanya ka umaasa patatawarin kanya, this is a mataas na uring pagsamba. Meaning, ang ginagawa ni Iblis na masamang ginagawa niya, malaki ang pakinabang niya sa atin. Yan ang tingin natin, masama siya. Pero ang resulta, kung alam lang natin, makakabuting higit sa atin na nandyan si Iblis. Tama hindi? Ngayon sasabihin mo, hindi, kaligalaan, wala si Iblis. No. Kung wala si Iblis, mahina tayo, tao tayo, magkakasala. Paano ka hihingi ng tawad? Si Adam lang, alayhisalam, ang tinuruan, at matag tinuro niya ito sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga anak. So, dahil kay Iblis, natuto tayong magtawba dahil tinuro ng ating ninuno na si Adam alayhisalam. At kung paano tatanggapin ng subhanahu wa ta'ala, tinuro ng mga propeta kung paano tanggapin ng tawba. That's why si Iblis, wala itong ipe. Makakabuti lang. Okay, inudyo ka niya kung gumawang masama, nagtawba ako, ibada. Papalitan na mabuti na masama, at ito ay nakasamba ako sa subhanahu wa ta'ala. Kaya naman si Iblis, palaging umiiyak. Palagi siyang umiiyak, pagod na pagod siyang maglinlang. Pagkatapos ay tatawba lang, naiiyak siya, pagod na siya. Kaya ang masamang likha na ito, ang tutusin sa atin lang masama ang salita. Pero ang totoo, ang resulta ay napakabuti at napakainam sa atin ng pagkalikha ni Iblis. Okay? Malaki ang benepisyo. Alhamdulillah. Now, kung kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kung ang tingin natin ay hindi mabuti o masama, pakatiyakin natin kapag nag-aaral tayo, lahat ay magiging mabuti. Dahil sa Muslim, alam natin may hadith. Ang isang Muslim kapag binigyang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya nagiging mapagtimpi, ang lahat ay nagiging mabuti. Ang linong ng hadith eh. Binigyan ka ng pagpighati, kalungkutan, masama yan, problema ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit naging mapagtimpi ka, yun ang solusyon. Nagtimpi ka. Na walang resulta, ito ay nagiging mabuti. Dahil nagtimpi ka, nagkakaroon ka ng reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede mo makamit ang kanyang habag dahil tinatanggap mo ang pagsubok ng subhanahu wa ta'ala. Yung likha na yun pala ang paraan. Gusto ng Allah, mapalapit ka lang sa kanya. Gusto ng Allah, mapamahal ka sa kanya. Gusto ng Allah, makapasok ka sa paraiso. Kaya ka binigyan ng ganon. Kaya lang, kapag ikaw ay dumaing, kasalanan mo yan, problema mo yan, ikaw pumili yan. Pero kung alam mo lang, ang mga problema yan ay makakabuti sa isang Muslim. Okay? Now, dakuhan natin yung mga parusa. Para maging malinaw sa atin to. Ano ba yung parusa sa Islam? Stone to death. Yung mga sakit yung papatay ka sa bato. O kaya bitay. Pulbutlik. O kaya latigo. Mga sina, mga nagiinom ng alak. Ha? O kaya bakla, hulog sa bangin, tapos patayin. Patay na nga, papatayin pa eh. Mga bakla ganyan. Ihulog sa mataas na mga building o matataas na bagay, pagbagsak niya, pagpapatayin talaga, pagbabatuhin siya. Yung mga nakihapid ng mga bakla. Ibig sabihin, yung nakikihapid ng mga bakla, huli-huli sila. May mga ebidensyang apat. Yari sila. Mas matindi ang parusa nila. So meaning, bakit may parusa? Hindi ba ito masama? Hindi ba ito masama, brother? Masama. Kung titingnan natin, dahil masakit yun eh, spontaneous, pero papatuhin ka, napakasama. Kahit sa kupar mo papanood yun, kung kaya nila panoorin yun. O yung putulin yung dila, yung pinag-betray nila, mga Muslim pinagkakalulo. O kaya pututan leeg sa disyerto, makipakita mo sa kanila. Sabihin nila, hindi maganda to, hindi makatarungan to. Di ba? Masama yan. Pumapatay ka ng tao, ayaw ng Diyos yan. Sasabihin pa nila, no! Ang punishment ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malaking-malaking benepisyo sa maraming tao. Bakit? Isang sakripisyo, isang papatayin. Ang sukli ay buong umma magiging mahitatakutin at magiging matuwid. Halimbawa, nakiapin, stone to death, ibinaw ng babae, ang galing, tsaka siya babatuin, papatayin siya. Gagawa ka ba ng ganon? Ikaw na babaeng lalaki, gagawa ka ganon? Hindi dahil maaari ka na mahuli, papatay ka na, anong mangyayari sa'yo? Iilagan mo yun. Matatakot ka. Anong resulta ng lipunan? Ligtas ang babae, ligtas ang lalaki mula sa mga manyakol. Di ba? Dahil dito hindi pinapatay ang ganyan, ligtas pa yung mga babae. O hindi pag dumaan siya, plan 1, plan A, plan B, plan C. Pag di natin ako plan A pare, plan B. Pag di nasuot sa plan B, plan C pare. Pag na-plan C natin, tapos patay natin. Tapos walang ebidensya. Gano'n na nangyayari. Pero kung pinatay yung taong yaon, wala nang gagawa dahil natatakot din silang patayin sila. Correct? Meaning isang sakripisyo ang natingin natin masama, pero ang kanyang benepisyo ay napakalaki buong mundo kung tutusin kung pairanin. Ano naman ang benepisyo ng pinatay?
Ang benepisyo ng pinatay kung siya'y Muslim, patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba? Patatawarin ka sa kasalanan mong malaking ginawa. Pag-harap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang kasalanan. Paano naman kupar? Kung sa kanya in-apply ito sa gitna sinaan, iyon ay hindi kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasalanan ng kufar, dumating sa kanya ang Islam o nasa Islamiko siya, hindi niya tinatanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pinatay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil gumawa siya ng ganyan, chinyoys niya yan, pakikapit, nahuli siya, pinatay siya. Ito ba ay makatarungan na patay siya? Makatarungan. Bakit? Ang isang tao ka nagkasala kahit sa mga hindi Muslim. Kapag nagkasala ang isang tao at ikukulong mo, anong tawag nila? Makatarungan dahil siya ay nagkasala. Even naman sila Di ba meron din silang mga silya elektrika noon? Pumapatay din sila. Bakit? Dahil ang taong napatunay magkasala ng karumaldumal at patayin, ito'y makatarungan. Kung patayin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ayaw mo siyang sambahin, ito ang pinakakarumaldumal na gawain kasalanan. Ayaw mo siyang sambahin at pinatay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanya parusahan kang kamatayan, ito ba hindi makatarungan? Makatarungan dahil gumawa ka ng karumaldumal na kasalanan. Pero ikaw ang pumili niyan dahil ayaw mo siyang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Now, dako tayo. Bakit naman itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno para parusahan ng tao? Ito ang sagot ko, yung sinabi ko. Dahil ikaw ang pumili niya, ayaw mo siyang sambahin, gusto mong sumuway sa kanya na nagbigay ng buhay sa iyo, lahat ng kailangan mo, niligtakan niya nito, magpapasalamat ka maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka ladulmun adim. Katotohanan ng pagtatambal sa Allah ay isang karumaldumal na kawalang utang na gawain pagsamba. Maliban sa Allah, malaking kasalanan na karumaldumal at walang utang na loob. Ito ang higit na malaking kasalanan. Biro mo, binigyan kang buhay ng manlilikha sa pamamagitan ng isang walang halagang similya. Tapos, binigay niya ang landas na ito, pinakita niya, binigyan kanya pagkain, binigyan kanya ng ulan, tubig, binigyan kanya ng araw kumpleto, binigyan kanya matinong isip, mata para makita mo ang landas, kamay para makapagharap buhay ka, pati paa, pangunawa, lahat binigay niya. Tapos, sasamba ka sa iba. Iyan ay matinding kasalanan. Ngayon, kung sunugin ka ba sa impyerno ng Allah, hindi makatarungan, ikaw ay gumawa ng malaking kasalanan? Kung yan mga kupar, sabi natin, sila rin ay tinatawag nilang makatarungan justice. Kapag ang tao ay nagkasala, parusahan mo, that is a justice. Lalong justice sa Allah, na ikaw ay hindi magpasalamat, pagtambalan mo siya, patayin ka dyan, parusahan sa impyerno, that is also justice. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kahit anong gawin ng mga tao o natin, hindi natin kayang sisihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mga batang namatay. Masama rin yan sa tingin natin. Sa tingin lang natin yan na masama, namatayan ka para bata. Diba? Masama yan. Pero hindi masama. Kaya sabi natin, walang masama. Ang masama lang yung pangunawa natin, pero kung alam mo, walang masama. Kapag ang batang Muslim ay namatay, automatic, sabi ni Aisha radhiyallahu na sinabi ng sugo, papasok siya ng paraiso. Dahil bibigyan lang siya ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakadali. Hindi mahirap. Let's say, sabi natin, la ilaha illallah. O sabihin natin, sabi ni Aisha, direct na sila. Wala na silang pagsubok. Anak yan ng Muslim. Paano ang anak ng kufar? Kaya mga sahaba gusto nila, idinudosala, anak pa na lang nila, baka mga sanggol, mamatay na Para wala na silang problema, pag alis nila, baka may impyerno pa sila Abang buhay sila, malalakas sila Abang mabuhay sila, gusto nila, mga anak nila, kunin na ng Allah subhanahu wa ta'ala para matiyak nila na sila ay namatay ng mga Muslim Allahu Akbar. Ganun sila katatag. Okay? Anak yan ng Muslim. Pag namatay anak ng Muslim, paraiso. Paano ang kufar? Ang kufar kapag namatay ang kanyang anak, dahil nasabi natin, kahit Kristiyano siya, hindi siya connected pagdating sa relihiyon. Only for this dunya. Pag namatay siya, susubukan siya, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad ng anak ng Muslim. Kasi yan, pag lumaki ang anak ng Muslim, Muslim yan. Pero sila lalaki ang Kristiyano, ang mga Hudyo, ang pamanyan, mangyan, etc. Susubukan siya ng subhanahu, ngunit napakadali rin ng pagsubok sa kanila. So meaning, kapag pinatay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sanggol, ang bata, hindi yan masama. Masama lang sa paningin natin. Pero ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka lumaki ang batang ito, lalaban sa magulang ko, hindi sasamba sa Allah, may impyerno siya. So pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok siya sa paraiso. Kaya minsan si Khidir, pinaputusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, patayin niya ang bata. Sino kasama ni Khidir? Si Musa alayhi salam. Pagdaong nila sa isang dalampasigan, nakita niya ang batang naglalaro, pinalipit niya ang liig ng bata, pinatay niya. Nagtataka si Musa. Yun ay kasalanan, pumatay ka ng tao.
Di ba? Malaking kasalanan niya, pinatay niya, binali niya ang leeg, patay ang bata. Sabi ni Musa alayhi salam, bakit mo pinatay? Dahil inutusan ako ng Allah. Inutos siya ng Allah eh. Pinapatay ng Allah ang bata. Why? Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Khidir, sinabi niya kay Musa alayhi salam, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin, kung hindi mamamatay ang bata, lalaki siyang palaban sa kanyang ina. At maiimpyerno siya, sabi ng Allah. Pinapatay siya ng Allah sa akin para pumasok siya sa paraiso. Hindi mangyari yun. Meaning, ang mga sanggol na namamatay, o sino namamatay ng mga bata, no problem. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay makapasok sa paraiso. That is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Masama sa tingin natin. Pero kung alam mo ang wisdom nito, Allahu Akbar, ang Allah ayaw niyang masama. Gusto niya pa lang, hindi lumaking hindi Muslim, ayaw niya lumabas sa magulang. Kapag lumaki ito, alam na nasmatan, dumarating. Pag pinabayaan na lang lumaki, may pero siya, pinili ng Allah na bigyang biyaya ito, gusto niyang makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. So, ganun ngayon ang mangyayari. Alhamdulillah. So, meaning, kapag tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala naman, mga pagsubok na kung saan na walang mahal sa buhay, mga sakit, ito ba'y masama? Masama? Masama sa tingin natin. May sakit ka, di ka makakilos, di ka makagalaw. Pero kapag nagtimpi ka, tanggap mo yan. Panlilinis mo ng kasalanan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, haharap ka sa Allah sa araw ng paghuhukom ng malinis. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kapag kayo'y binigyang mga sakit, kalamidad, pagsubok ng subhanahu wa ta'ala, nagtimpi kayo, nagiging mabuti sa inyo, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan kanya ng ginintuang pagkakataong mapalapit ka sa kanya. Dahil sa pagsubok ng masakit na yan, tulad ni Ayub, mga propeta, mga sinubukan niya, nagtimpi sila. Dahil ang gusto ng subhanahu wa ta'ala, mapalapit sila sa Allah at kahabagan sila ng Allah. Kaya kapag binigyan ka ng sakit ng Allah, o ang mga anak mo, sila'y mga Muslim, magkalak ka dahil lilininis sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at binibigyan sila pagkakataon na ang Allah ay mapamahal o mapalapit sila at kahabagan sila ng subhanahu wa ta'ala. Meaning, gusto kanya makapasok sa paraiso. Kaya sinusubukan kanya. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sabi niya, kapag ang Allah ay hindi niya minahal ng tao, hindi niya susubukan sa mundo ito. At kanya ito paparusaan sa kabilang buhay dahil hindi nilinis ng Allah ang iyong kasalanan. So meaning, ang tao pala, kapag siya ay sinubukan ng Allah at nagtimpi, ito pala ay paglilinis sa ating mga kasalanan. At pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinusubukan niya tayo, mahal ka niya. Dahil kung hindi ka niya mahal, hindi ka niya bibigyan pagsubok. Para wala kang pagtinsan, pagtimpian, hindi ka mapalapit sa kanya. That's why mainam ang may pagsubok tayo. Pero kailangan nating ipasa. Baha, kalamidad, pagputok ng mga bulkan. Kaya ang gusto ng Allah, wala makakapigil. Ano naman ang benefits ito? Yung bulkan, putok ng bulkan, sinabi ko na para sumingaw ang mundo. Hindi tayo lahat mamatay, baka mamatay tayo lahat kung hindi puputok yan. Sasambulat ang mundo. Pero paano ang baha? Baha, maraming pinapatay ng mga pananim. Minsan tao, minsan mga tahanan. Umuulan. Pero ano naman ang kapalit nito? Pinusubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, papatayin niya lahat ng mga masasamang lumilitaw para hindi ang tao magkaroon ng sakit. Malilinisin niya ang environment para sa magandang ilinga na hangin na malalasap ng isang Muslim o sino mang tao dito. Meaning, ang environment mo, lininis niya ang environment mo. Kung may nasalanta kayong pananim, mas mahalaga ang buhay ng tao. Mas mahalaga ang mga anak mo. Bibigyan ka niya ng sariwang hangin. Dahil sa lininis niya ang lahat ng paligid, pati mga daga o ng mga virus na ito, papatayin ng Allah subhanahu wa ta'ala because of baha. Kaya hindi ka dapat magreklamo, tanggapin mo dahil yan ay mabuti sa iyo. Namatay ang pananim, nasira ang bangay, alhamdulillah, may babalik yan. Namatay ang anak mo, may babalik mo ba ang anak mo? So gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyang mabuting kalusugan ang mga tao. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim ka man o hindi, siya ang Rahman. Muslim ka man o hindi, ang Rahman, alam natin, ito ay para sa mga hindi Muslim at Muslim at ang Rahim, yun ay para sa mga Muslim. And the last, aksidente. Aksidente. Masama din yan. Nagundol si brother. Nasagasaan si brother, tren, durug-durug. Okay, now dahil Muslim ka, aksidente. Accident. Yan ang tawag yan, aksidente raw, hindi sinasadya. Ano ang benefits? Muslim ka na, Muslim ka, na aksidente ka, ayaw na ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkamali ka. Ayaw na ng Allah subhanahu wa ta'ala, maimpyerno ka. Dahil kapag binuhay ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, maiimpyerno ka. Alam niya yan. Pero dahil gusto ka niya, mahal ka niya,
masakit na kamatayan. Alam niyo man, aksidente, mabilis yan, hindi masakit yan. Baril, mga bato, mga bangka, mabilis yan. Hindi ka nasasaktan basta-basta dyan, blackout ka agad dyan. Yan hindi nyo alam, hindi natin alam. Akala natin masama sa paningin. Pero mabilis ang pagkamatayan, nakikita niyo stone to death. Bakit ba to? Kapag binato mo ang isang ulo ng tao, yun na yun, wala nang mararamdaman yun, mamamanhid na agad yun. Hindi iutos ng Allah isang masakit. Mabilis na kamatayan sa kanya. Pag binato mo ganyan at tumama ang bato, ang timano mo mamamanhid dyan. Kahit ilang bato pa yung bato mo dyan, hindi na masasaktan yan. Ganon din ang mga aksidente. Mabilis ang pagkamatay na hindi mo basta nararamdaman. Pero ang supli ng Allah SWT dahil Muslim ka, baka ayaw na ng Allah SWT kung buhayin ka niya, lalabas ka pa sa Islam, may impyerno ka, anong gusto mo? Ang mabundol ka na lang o may impyerno ka? Siguro kung di sasabihin ng Allah SWT, mamili ka. Mapubundol kita mamatay ng Muslim paraiso o hindi kita mapubundol pa impyerno? Siguro sabihin mo, pabundol mo lang sa dang beses ya Allah. Maganda ang nag-studente ka dahil Muslim ka. Paano yung kupar? Kaya nasabi natin, dapat lang silang parusaan ng kamatayan at hindi bigyan tsansa ng Allah SWT dahil sila gumawa ng malalaki at karumaldumal na kasalanan na pagtatambal sa Allah. Kung papatayin sila ng Allah SWT, hindi na siya bibigyan chance. Sabihin ng Allah, kapag binigyan ko chance ito, makakapasok sa paraiso. Ito, tandisang isumusuwa ito, tulad ni Abu Jahal. Binigyan ba siya pag-asa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab, binigyan ba sila pagkakataon maka-embrace sa Islam? Dahil tandisang nilang kinalaman ng Islam, hindi sila binigyan, hindi sila ginabayan. Ganon din ang taong ito kung sobrang galit niya sa pag-iimagsik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung magpapatuloy ito baka maparaiso, baka dahil hindi ka na gustong gabay ng Allah, papatayin ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y makatarungan. Bakit? Dahil gumagawa ka ng karumaldumal na kasalanan. Now, naiintindihan natin mga brother, na ang lahat ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabuti. Niya na kailangan mo lang unawahin ang wisdom ito, pag-aralan. At ang Muslim lang ang tanging nakakaalam at makakasolusyon ng mga bagay nito. Hanggang sa salita, may masama kahit na tayo Muslim, may masama. Pero ang benepisyo ay higit pa sa mabuti kung alam lamang natin ang mga linikhang masamang bagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tingin natin. Alhamdulillah. That is qadar, brother. Mayroon pa tayong topic na qadar. Kasama niya ang the day of resurrection. Dahil sabi ko, hindi ito ang full details. Ito ay pinaliwanag ko lang na medyo maintindihan natin ang qadar para maaga ay alam natin ang qadar. Okay? So pagdating natin sa the day of resurrection and qadar, magkadikit yan, there mayroong full details tayo doon. Inshallah. So ito ang naging paksa natin. Dadako tayo bukas sa attributes ng Allah, katangian, paano natin paniniwalaan ang katangian ng Allah at ang mga pangalan maganda at ano ang pinagpapawal na gawin sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Wa qul alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allahu Allahu Allah. Allahu